But with this energy guys, maaari pa rin magbago yung takbo ng inyong pamumuhay mga kapiksi. So pwede pa rin kayo mag-reset, mag-restart guys. So you have to focus on yourself and focus on your healing mga kapiksi. Meron akong pinapanood ng Chinese drama. Pang ano siya, pang mga teenager. Sabi niya, kapag ka natulog ka, pagising mo, yung mga problema mo mariresolve na. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong October 1 to 15 para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. Okay, so mag-ingat kayo guys. This is a robbery mga kapiksi. So, yeah, mag-ingat kayo. Unang-una sa bahay nyo, no? Make sure na protected yung bahay nyo. May mga gate, ganyan. Kung kailangan ng CCTV, protection, guys, no? Kasi hindi natin masasabi, di ba? And sa mga online din na transaction, mga kapiksi, mag-ingat din kayo sa mga pagsagot-sagot ng pagtawag, sa mga pag-click ng mga links, mga kapiksi. Sa mga gumagamit ng phone nyo guys, no? And mag-ingat din kayo guys sa mga snatchers, sa mga hold-upper kapag kayo ay bumabiyahe using public transportation mga kapiksi. So any forms of robbery guys, pati sa pag-ibig baka manakaw yung mga jowa nyo guys. So mag-ingat na lang kayo guys, okay? Alright. Pati pag-ibig, no? Nananakawan ng jowa. Alright. Another message, guys. Ito naman, guys. These are gains. Ibig sabihin gains ng gains, guys. Increase, dagdag, cultivation, profit, no? Ibig sabihin may mag-harvest, mag-aani, mga kapiksi. So, yung mga effort nyo, guys, yung mga kasipagan nyo, unti-unti na kayo nakakita ng magandang resulta. Kung meron kayong mga negosyo na tinayo guys, or investment, ganyan, pwedeng nagpo-profit na rin kayo, kumikita na mga kapiksi. So yung mga kinikita nyo guys, palaguin nyo rin mga kapiksi, kasi magagamit nyo rin yun. Kumbaga parang compounding guys, na yung kinikita pinapaikot-ikot hanggang sa tumubo guys. So yun yung power of compounding mga kapiksi, okay? And another message for you Libra, ito naman, introvert mga kapiksi. Ibig sabihin you value your own space and time. Parang gusto nyo mag-disconnect from other people. Kung introvert na kayo, ibig sabihin gusto nyong i-maintain yung ganyang status. Minsan naman yung mga extrovert na people, may mga times na gusto nila mag-isa lang sila, nagiging introverted sila. Siguro masyadong maraming ingay sa paligid. Sometimes natutrauma din siguro sa mga nakikilala nila or nakakasalamuhan nila. So they sort to being introverted mga kapiksi. Pero eto guys, parang gusto nyo ng me time, no? Oras para sa sarili nyo guys. And there's nothing wrong with introverts guys, no? I'm an introvert myself. And sobrang payapa mga kapiksi. Alright, so comment down below Libra if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng energy nyo habang sinashuffle ko to. Ito guys, i-mind nyo na itong mga gains na to, no? Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra, kayo ay represent ng Father of Swords. Sa mga naghahanap pala guys sa mga pampaswerte na Lucky Charms or bracelet, ito yung Aventurine, ito yung Citrine mga kapixie. Kung gusto nyo mag-check out, may mga link sa description box guys. So, latag natin yung spread nyo. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating 2026 kapalaran guys, available na. Punta lang kayo sa homepage natin. Guys. So, dito, So, dito mga kapixie, no, this is both negative and positive. Pero mas marami yung negative guys, no. Mayroon presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Aquarius, Gemini, Libra, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaaring may mga ganyan kayo sa inyong natal chart, guys. Or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito, guys, ay conflict, mga kapixie. Nagkakaroon kayo ng mga pagtatalo, conflict with other people, mga kapixie. And nakikita natin na nagkakaroon din kayo ng trust issues sa kanila. So, nagkakaroon ng mga problema sa relasyon, guys, no? Hindi lang sa harmonious na hindi lang sa romantic na relationship mga kapixie. This can also be a relationship with a family. So baka nagkakaaway kayo ng mga kapatid mo or magulang mo, o kaya ng mga in-laws mo kung kayo ay may mga asawa na mga kapixie. Pwede rin ng mga kaibigan or kasamahan sa trabaho. Pero nagkakaroon ng dito guys, trust issue, ibig sabihin nawawalan ng tiwala sa isa't isa. Mga kapixie, nagkakaroon ng lamat yung mga relationship nyo. Pwedeng may kinalaman din itong robbery na energy guys, no? Kasi nga diba sabi ko sa inyo, maaari kayong manakawan, diba? So, maaari kayong manakawan ng tiwala, maaari kayong manakawan ng jowa, maaari kayong manakawan ng pera, kaya nagkakaroon ng trust issues, especially kung nangutang ng pera, ganyan. Tapos tinakbuhan, hindi na makontak, binlock, lalo na kung mga kapamilya, mga kapixie, no? Kasi yung iba sa inyo, parang kapamilya din, yung mga maaring magkaroon kayo ng gulo. So, yung mga signs na nabanggit ko, air sign, fire sign, at saka earth signs, mga kapixie. So, maaring ganyan yung kanilang element, guys, okay? So, yeah. On the positive side naman, mga kapixie, this is healing, more on healing ng inyong mga kalusugan, no? Kung meron kayong pinagdadaanan na health problems, guys, maaaring maging maayos yung takbo ng inyong kalusugan, mga kapixie. But this is something na wag nyo ding i-take for granted, guys, no? Palagi kong in-explain pagdating sa health. Palagi magpa-check up, kumonsulta sa mga doktor, para okay yung mga kalagayan nyo, mga kapixie. Okay? So, more on negative, guys, yung nakikita natin. Pero tingnan pa natin, guys, kung ano pa. Ito yung nakikita natin kung bakit gusto nyo maging introvert, mga kapixie. Parang gusto nyo ng time out, guys, and gusto nyo mag-focus sa sarili nyo. Yung iba sa inyo, nai-stress kayo ng bonggang-bongga. So, this is the reason kung bakit parang gusto niyo mag-introvert. Yun ay dahil sa, yun nga, yung parang nawawala na kayo ng tiwala sa ibang tao, mga kapixie. And gusto niyo na lang mag-focus sa sarili niyo, guys. For some of you, there's a lot of stress here, no? Meron talagang toxic na tao. Pwedeng sa trabaho, guys, no? Parang yung iba sa inyo, pwedeng nabubuli kayo, guys, no? Nabibiktima kayo ng pambubuli sa mga boss, no? Mga boss, mga supervisor, o kaya mga senior na kasama nyo sa trabaho, guys. Parang dinadaan nila sa pagkamatanda nila, or dinadaan nila yung parang nagpa-power trip
mga kapiksi. So, yun yung for some of you, nagiging cause ng stress nyo. Yung iba naman sa inyo guys, baka meron kayong mga anak na matitigas ang ulo, na parang kahit anong disiplina nyo, hindi nyo madisiplina, kaya medyo sumasakit yung ulo nyo sa kanila din guys. Okay? But with this energy guys, maaari pa rin magbago yung takbo ng inyong pamumuhay mga kapiksi. So pwede pa rin kayo mag-reset, mag-restart guys. So you have to focus on yourself and focus on your healing mga kapiksi. Meron akong pinapanood ng Chinese drama. Pang ano siya, pang mga teenager. Sabi niya, kapag ka natulog ka, pagising mo, yung mga problema mo mariresolve na. Nasabit yung ano niya, yung bag niya sa puno. Tapos nalaglag, pagising niya, nalaglag na sa tabi niya. So, parang sinasabi niya na, tama, matulog ka lang, mawawala yung problema mo. So, for some of you, bakit ko siya nasabi? Kasi, ibig sabihin nun, hindi siya masyadong nagpapastress sa mga problema niya. And kapag hindi nyo masyadong binuhusan ng energy yung mga problema nyo, pwedeng magkatotoo na kusa na lang siyang mawawala sa inyong quantum bubble kasi nga hindi mo siya binubuhusan ng energy. So, it can relate dun sa sinabi dun sa Chinese drama na napanood ko. So, maaari magkaroon ng pagbabago yung buhay nyo, parang mas magiging matahimik siya guys kapag nilampasan nyo itong mga problema na to mga kapiksi. Okay? Alright. So medyo may pagkanega, but at the same time there is hope guys dito sa reading nyo. Okay? Alright. So comment down below if naka-resonate kayo, kung medyo may stress talaga kayo mga kapiksi. Bunot lang tayo ng isa pang card para sa inyong additional na message. Ito yung mga insecurities guys. So may mga doubts kayo, may mga uncertainties na nararamdaman and anxieties, no? So ito yung anxieties na sinasabi ko, yung for some of you maaring hindi makatulog dahil sa conflict sa ibang tao mga kapiksi, at saka may sakit ng ulo, no? Toxic na sitwasyon. So yeah, kalmahan nyo lang guys, no? Lahat ng issue mariresolve din yan. Kung kayo ay nagdadaanan sa mga problema, just tell yourself, this too shall pass. Lilipas din ito, magiging ma-okay din ako. Alright? Okay, so yeah, comment down below Libra if feeling nyo naka-resonate kayo. And for more tarot readings guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.